Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga mascot ng isang mall sa Batangas. Viral matapos magpakitang gilas sa kanilang acrobatic moves. Binatang nagkamit ng halos 500 medalya sa kanyang graduation ceremony, hinangaan online. Sikat na pain reliever brand viral matapos maglabas ng official statement tungkol sa digital product. Puting unggoy na ispatan sa Sultan Kudarat. Sugat ang Philippine Eagle na rescue ng magsasaka sa Bukidnon. At higit 400 pusa patay sa cat hunting competition sa New Zealand. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagutan namin ang inyong tanghalian. Ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa tanghaling ito, karaniwan na nating nakikita ang mga mascot sa mga pampublikong lugar, gaya ng mga mall, para magbigay aliw sa mga customer at namamasyal. Pero paano kung sa paggala mo, makakasalubong mo ang mga mascot na ito na bumida sa isang mall sa Batangas dahil sa kanilang kakaibang moves? Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Hindi lang pagpapasaya at pagpapakyut ang kayang gawin ng mga mascot na ito sa SM Batangas City. Sa isang viral video, mapapanood ang kanilang mga kakaibang paggalaw mula sa pag-ikot, pagtatumbling-tumbling hanggang sa pag-handstand na agad nakaagaw ng pansin ng mga mamimili sa loob ng mall. Dahil sa kanilang matinding energy at nakakaaliw na mga performance, hindi rin nagtagal at naging usap-usapan sila sa social media. Kabilang sa mga pinakatumatak sa mga netizens na Mr. Capi, ang capybara, at Ellie, ang asul na elepante. Pero hindi rin nagpahuli ang iba pa nilang mga kasama tulad ni Maki the Cat, Sola the Panda at iba pang mascots na nakisabay sa pagbibigay aliw sa mga bisita sa mall. Umani ang mga video na libu-libong reaksyon at komento mula sa netizens kung saan marami ang nagpahayag ng tuwa at paghanga sa kanilang mga kakayahan. Ilan pa nga sa mga netizens ang nagbahagi na mas ginaganahan silang mamasyal sa mall kung ganito kasigla ang mga makikita nila na mascots. Karaniwan ang bahagi ng mga mall at iba pang pampublikong lugar ang mga mascot na ginagamit upang kumita, magbigay aliw at makipag-ugnayan sa mga bisita. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, napanganga na lamang ang mga netizen sa nagtapos na binatang ito sa high school matapos masungkit ang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos 500 medalya sa graduation ceremony. Ang mga naging komento ng paghanga ng mga netizen, silipin sa report ni James Galangel. Hindi na mabilang sa kamay, sa paa o maski magkasya sa litrato ang mga medalyang nasungkit na binatang ito na si Rensis Lofamia o mas kilala sa tawag ng RB na kamakilay nagtapos sa high school. Paano ba naman kasi? Not one, not two, but almost 500 medals ang isinukbit sa kanyang leeg nung araw mismo ng kanyang graduation. Kabilang na dito ang mga award na nakuha sa mga classroom subject at international competition na lubos namang ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Sa post ng kanyang ina na si Nettie Torfamia, may pagkakataon mang natutulog na ang kanyang anak ng alas 4 na madaling araw para lang maglaro ng online games ay nagagawa pa rin itong mapagtagumpayan ng kanyang academics. Gayun din na alalahanin ng malaman ng kanyang anak na kabilang siya sa mga nakapasa sa Philippine Science High School o PSI sa kabila ng halos 31,000 examinees. Nagtapos si RB ng may mataas na karangalan at nakakuha ng scholarship mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, gayon din sa ibang bansa, yan ang Ateneo, La Salle, University of Wisconsin at marami pang iba.
Samantala, lubos din ang paghanga ng mga netizen kung saan hindi na nila tinapos basahin ang caption sa dami ba naman raw ng mga nakuwang achievement. Habang mayroon din napaka-question kung gaano nga ba katalino ang binata at nagulat na posible palang makakuha ng ganitong karaming award. At kamakailan nga lang ay nag-uwi si RB ng gintong medalya sa Hong Kong at Philippine International Mathematical Olympiad, gayon din sa Eurasian Spelling Bee Preliminary Round. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending balita, ika nga nila, senyales na ng pagiging trentahin ang koleksyon ng mga pain relief product. Pero paano kung ang mga nakasanayan mong sinisinghot at ipinapahid na pain relievers makukuha na lamang online? Posible nga ba ito? Alamin sa report ni Millie Borja. Mabilis na naging usap-usapan sa social media ang isang sikat na topical ointment brand matapos maglabas ng tinawag nitong official statement na lilipat na rin umano ito sa digital pain relief products. Sa social media post ng kumpanya, inihayag nitong na ititigil ang produksyon ng mga physical product simula April 1, 2027 at papalitan ito ng mga maida-download na digital pain relief products gamit ang tinawag nitong codes o Katingko codes. Pabiro pa nitong sinabi na sa pamamagitan ng power of imagination, maaari nang maranasan ng mga consumer ang virtual na pagpapahid ng mga liniment, ointment, inhaler, alcohol at iba pang produkto. Nagtapos ang post sa paalalang, please haplas and imagine responsibly. Umari ang post na libo-libong laugh reactions, shares at komento kung saan maraming netizens ang nakisakay sa biro. May mga umaming sandaling na paniwala daw sila at inakalang nagpapaalam na ang kanilang paboritong pampahid. Kilala ang Katingko sa mga liniment, ointment, inhaler at iba pang produktong ginagamit bilang pagpaginhawa sa pananakit ng katawan, ulo at iba pang karaniwang sakit. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang kwento, talagang unique ang naispatang unggoy sa probinsya ng Sultan Kudarat dahil sa halip na brown o itim, kulay puti ang balahibo nito. Ang naispatang unggoy na pinaniniwalaang Philippine long-tailed macaque na mayroong pigmentation anomaly. Silipin sa report ni Angelica Cosme. Tisoy o isang kulay puting unggoy ang naispatahan sa isang gubat sa may Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ang unique na unggoy na naiiba sa karaniwang may brown o itim na balahibo, pinaniniwala ang isang Philippine long-tailed macaque na mayroong pigmentation anomaly. Sa ulat ng DENR SOC Sergeant taong 2016 pa raw, nakikita ng mga residente roon ang puting unggoy. Bagamat noong unay albinism ang nakikita ang kondisyon nito, ngunit lumalabas sa isinagawang field validation ng composite monitoring team na may kulay brown hanggang dark brown ang mata ng unggoy na nagpapahiwatig nila na may iba itong pigmentation condition. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad ang pakikipagtulungan sa munisipyo upang masiguro ang kaligtasan ng naturang hayop mula sa posibilidad ng illegal hunting o wildlife trafficking. Lalo pa ngayon nag-viral na rin ito sa social media. Habang pansamantala rin daw ipinasara ang lugar kung saan namataan ang tisoy na unggoy. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang istorya, sa social media, isang Philippine Eagle ang nailigtas na isang magsasaka sa Bukidnon. Siya ay nasagip matapos makita na inaatake umano ng mga unggoy. Pero ang naturang agila ay kinakita ng tama ng pellet gun. Ang pagsagip sa pambansang ibon. Tutukan sa report ni Dustin Bayog. Patuloy na nagpapagaling ang nasagip ng Philippine Eagle matapos masagip mula sa umunong pag-atake ng mga unggoy sa probinsya ng Bukidnon. Ito ang anunsyo ng Philippine Eagle Foundation o PEF na kasalukuy na sa kanilang pangangalaga at tumututok sa kanyang paggaling. Pinangalanan siya sa Waga Dalwangan na ngayon daw ay alerto na at responsive. Gayon din ay nakakakain na rin ito at malinis na rin ang kanyang mga sugat. Dagdag ng PEF na kumpleto na rin ang kanyang antibiotics at wala ng senyales ng aktibong infeksyon.
Matatanda noong July 3 na matagpuan ng agila ng isang lokal na magsasaka malapit sa Kabanbangan sa Waga River sa Barangay Dalwangan sa Malaybalay City, Bukidnon. Bukod sa paggatake umano ng mga unggoy, napag-alaman din na mayroong mga injury ang agila gaya ng 2 tama na pellet gun kung saan natanggal na ang isa sa mga ito. Habang iniintay pa ang kanyang tuluyang paggaling upang matanggal ang isa pa na pumailalim sa kanyang hita na bahagi. Samantala, negatibo naman ito sa avian influenza, gayon din sa iba pang sakit habang isasalalim din ito sa DNA testing. Ililipat din ito sa quarantine facility ng Philippine Eagle Center sa Malagos, Davao City matapos sa pagsasagawa ng mga pagsusuri. Kilala ang Philippine Eagle bilang pambansang ibon ng bansa na may banta sa kanilang populasyon dulot ng illegal hunting at pagkaubos ng kanilang tirahan. Kilala rin sila bilang mga pinakamalaking agila sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling kwento, sa tanghaling ito, muling inulan ng batikos ang kontrobersyal na taunang fundraiser sa North Canterbury sa New Zealand. Dahil tampok sa event na ito ang isang hunting competition kung saan ngayong 2026, nasa higit 400 pusa ang pinagpapatay. Ang paliwanag dito ng organizers. Alamin sa aking report. Sa ika-4 na sunod na taon, muling inulan ng batikos ang kontrobersyal na kategorya na ito sa North Canterbury Hunting Competition sa Rotherham, New Zealand. Dahil kaiba sa karaniwang hunting targets gaya ng mga rabbit, baboy at usa, kabilang sa pinagpapatay sa hunting fundraiser na ito, 441 pusa. Ang kompetisyon, mariing kinondena ng iba't ibang animal welfare groups. Ayon sa New Zealand Cat Foundation, ang exposure ng ganitong aktibidad sa mga bata ay posible umanong mag-desensitize sa kanila sa karahasan. Ang mga pabayang may-arian nila ang tunay na problema kung bakit inaakalang ligaw at kalaunay feral ang ilan sa mga pusang ito. Depensa naman ng event organizer, paraan ito upang pigilan ang invasive predators na nakakapinsala sa kanilang wildlife. Batay sa isang pag-aaral noong 2020, isang mga pusa sa pinakasikat na animal companion sa New Zealand na may average na 1.7 cats kada household. Ang event bahagi umano ng long-term objective ng bansa na ma-eliminate ang feral cats pagsapit ng 2050. Tiniyak din nila na bawat pusa na pinatay ay walang suot na microchip, patunay na walang nagmamay-ari sa mga ito. Sa usapin naman ng exposure sa karahasan, gano'n naman daw talaga ang nature ng buhay sa rural areas ng New Zealand, lalo't bahagi na nila ng buhay doon ang pangangaso. Taong 2023 nang unang isamang feral cats sa mga targets sa naturang hunting competition. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.